Good morning po sa ating lahat. And this time, masaya tayo at meron po tayong nagbabalik na guest. Walang dili tiba kundi ang ating kaibigan mula sa Sagrex Corporation, Mr. Buddy Vargas. Sir Buddy, magandang umaga sa iyo dyan. Beji, good morning, Sir Mike. At mga ka-Beji, magandang umaga po sa inyong lahat. Good to be back. Yeah, it's nice. It's nice to be back. It's nice to be back. So gusto ko lang pong batiin yung ating mga kaibigan, lalong-lalo yung mga farmers na matagal na naghintay sa atin. It's been 4 to 5 years, Sir Buddy, na nawala tayo sa ere. Yun na nga. Inihingi na ng pagkakataon, Sir Mike. Oo nga. Totoong-totoo yan. Kasi kaya this time, gusto kong humingi ng paumanhin sa mga farmers natin na nagtatanong ng mga nakakaraang panahon na hindi na natin nabigyan ng panahon na masagot dahil tayo ay naging abala sa ibang mga pagkakabalahan tulad ng pag-aaral, tsaka kung iba pang mga bagay-bagay. Pero ang mahalaga, narito na tayo, nagbabalik na po tayo sa ating programa na Veggie Talk, kung saan meron tayong mga resource speaker na tulad ni Sir Buddy na pag-uusapan yung mga dapat na yung mga mahalagang bagay ba na talagang may impact, makatutulong sa pag-unlad ng magsasakang Pilipino. At dahil napapanahon ng init ng panahon, napakainit ng panahon ngayon. Ilang degrees ba dyan sa inyo, Sir Buddy? 37. Yung panahon na hindi yung init ng ulo mo, ha? Maita ulo ko ngayon dahil cut off na ng bentahan eh. Ganun ba? Okay, so napapanahon pong topic ngayon is yung init nga ng panahon bukod sa siguro gawa na rin ng El Nino, no? Yung El Nino, lalo na ngayon walang ganong ulan sa maraming parte ng Pilipinas. At syempre po, pag kulang ang tubig, nai-stress ang halaman. At kung nai-stress ang halaman, yung bunga ng mga tanim tulad ng gulay, kasama ng gulay dyan, at syempre kasama rin ng palay at iba pang mga crops na mahalaga sa mga magsasaka ay apektado. So pag mababa ang ani, mababa ang kita. Yan, syempre po, ang pagtatanim ng gulay at ng palay at ang iba pang mga pananim ay isang negosyo. So may kapital ka, dapat magandang iyong kita para meron kang ganansya. Okay, so huwag na po natin patagalin ang ating diskusyon. Ang topic po natin, ano po ang dapat gawin sa panahon ng El Nino, na kung saan stress po yung ating halaman. So nagbabalik po ang ating kaibigan, si Mr. Buddy Vargas. Siya po ay isang sales manager ng Sagrex Corporation. Sir Buddy, pwede po bang dagdagan yung aking introduction sa iyo? Okay. Sa bagay, kailangan mo ma-refresh dahil ang tagal na nating ating huling tagpo, kumbaga. So, maliban po sa pagiging isang sales manager ay ginaganap ko rin po ang responsibilidad bilang isang technical manager kung saan kami po sa Sagrex Corporation ay nagtuturo po ng number 1 po ay ang pagkokondisyon ng lupa at kung paano po yung mapapakain ng tama, husto at kumpleto ang inyong mga halaman o yung crop nutrition na tinatawag. So yan po ang ating pinagkakaabalahan. Simula po nung 2018 nung ako po ay nagawi dito sa Sagrex. So actually sa Biyernes po ay nasa Gloria Oriental Mindoro tayo dahil nahilingan po tayo ng isang kooperatiba doon na mag-lecture tungkol nga po sa soil conditioning at sa complete crop nutrition. So, yun po ang ating pong expertise. Eka nga. Okay, yun lang, Sir Mike. And Sir Buddy, total, napag-usapan na rin lang natin sa Sagrex, Siguro maganda rin nabanggitin mo, ano ba yung mga libre, yung mga libreng serbisyo na pwedeng maibigay ng Sagrex para sa ating mga farmers? Okay. Maraming salamat, Sir Mike. Simula po noong 2018, ang Sagrex Corporation po ay nagbibigay po ng
libre po na soil pH testing sa lahat po ng magsasaka na tatawag o makakahalubilo natin sa mga barangay at purok. At libre din po yung tinatawag natin na product demonstration para po makita po talaga at ma-appreciate ng mga kabeji natin yung sinasabi po natin kung talaga epektibo ang produkto. At basic po sa ating mga kampanya ay yung libre po na techno-transfer o yung po tinatawag na mga farmer meetings. So yan po yung ating mga libre. Soil pH testing, product demonstration, at yung pong ating techno-transfer farmer meetings po. Abangan niyo po kami sa inyong mga barangay at purok. Okay. So, maganda yun eh. Maganda yung soil pH testing na yun eh, no? So, kasi yung sinasabi nga ni Sir Buddy dati, no? Yung pag yung soil mo ay acidic o kaya naman sobrang basic, eh merong mga nutrients na hindi makakapag-function ng maayos. Di ba, Sir Buddy? Yun, ayun ang problema nun. Kasi hindi nga automatic na naglagay ka ng abono sa lupa, hindi ho automatic yun na makakain siya ng halaman natin. Ayan. So, base din po sa aking pag-aaral, ano? Iba't ibang halaman po, ano? Meron po yung dapat na tamang-tamang soil pH eh. Hindi lang po That's right. ibig sabihin na puro basic, puro neutral, eh, Acidic. puro acidic. So, hindi po, ano? Sir Buddy, meron ka bang ano nun, yung listahan ng mga crops na kung ano yung mga pH na kailangan nila? Well, kung sa mga kabeji natin, field crops po at vegetables. So, ang tinitingnan po natin na antas ng soil pH o asim ng lupa ay yung tinatawag po na mildly acidic. Mga 6.5 po yan. Pagka po sinuri natin sa soil pH meter. Okay. Okay. Eh doon naman po, Sir Buddy, sa dun sa mga techno-demo ninyo at saka yung mga product sampling or testing, paano po nila kukontakin ng inyong kumpanya? Okay. Siguro, ano ba magandang gawin? Maaari po kayong gumawi sa inyong mga suking agri-dealer, tapos itanong nyo po yung pangalan ng ating pong technician at ahente. O di po kaya, pumunta ho kayo sa aking Facebook page. Yan. Yung The Farming Buddy. Okay. Your Farming Buddy pala, sorry. Your Farming Farming Sir Buddy. Buddy? Farming Buddy? Your Farming Buddy. Okay. Your Farming Buddy. Y-O-U-R Farming Buddy. Meron ho kayong makitang malaking mama doon na Ikaw nakasala yun. ko. Ikaw Ako yun. yun. Okay, Yung so yun na lang caricature po, ko no? po. Mas Doon po maganda yun tayo. sa No? Facebook. Kasi lahat halos ng Pilipino may Facebook eh. Yes po. So gawin po kayo doon sa Your Farming Buddy. Okay. O sige po, so wag na po nating diretso na po tayo dun sa ating topic. Sir Buddy, the floor is yours. All right. So, isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Ang ating pong tatalakayin ay ang managing plant stress, especially during the El Nino. So ito po ay, ang focus po natin yung temperature or high temperature, pero may mga ibang stress pa rin po tayo na tatalakayin na mahalaga rin po na malaman natin. So simulan po natin sa definition. Ano ho ba ibig sabihin ng stress? Madalas po natin marinig yan, no? So ang stress, ayon po kay Google, ay physical and or chemical factor that causes harm. So negative po yung stress, no? Yung tama ng stress. A state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or very demanding circumstances. So, kumbaga, hindi ho siya normal. Eh. Sa normal na pamumuhay, pag tumatama ho yung stress, negative po yung nangyayari sa tao o sa hayop at sa halaman. So, meron tayo ilang halimbawa po dito. Halimbawa po, sa hayop. Ito, recently ko lang ho ito nakita sa Facebook. At ito rin po ay naranasan ko nung ako po ay empleyado ng Pure Foods Poultry Farm. Na kapag ganito po, mainit ang panahon, yung pong itlog lumiliit.
At hindi lang po yan, yung itlog po din ay numinipis po yung shell na kaya nagiging madaling mabasag. So yan po yung isang masamang epekto ng stress. So kailangan mabawasan o mawala yung stress para manumbalik po yung ganda ng o laki ng itlog at yung kapal din po ng kanyang shell. Dahil kung nasa breeder farm po kayo at manipis ang shell ng itlog, hindi ho yan dadalahin sa hatchery. Reject po yun. Ano po? So yun ang masamang epekto ng stress. Ngayon, sa tao naman po, ay yan ho, marami rin ho tayong stress na nararamdaman. Halimbawa po, may nangungutang o meron kayong utang na sinisigil na hindi nababayaran, nai-stress po tayo. No, tumataas ang ating blood pressure. At kapag tumaas ang blood pressure, ay delikado po yun. Alam nyo naman po yun. Maaari ho tayo ma-stroke o atakihin sa puso. O kailangan po, maibaba yung stress, ma-manage yung stress. Okay? Yung mga marites, na kapitbahay po, ay, nakaka-stress ho yung mga marites. Lalo na kung kayo po ang topic. Pero ang ating pong topic, mga kabeji, ay Marites, ha? yan. Hindi po si marites, kundi po ay ang plant stress. Yan. Okay. Ang definition po natin ay any unfavorable condition or substance that affects or blocks a plant's metabolism. Pag sinabi ho natin metabolism, ito ho yung proseso na nangyayari po dun sa loob ng halaman para po siya ay lumaki, magkaugat, magkasanga, magkabunga. Metabolism po yun. Ano? So nahaharangan po ang kanyang paglaki at yung pong hinahabol natin na production, yung full productive potential. Pag malakas ang stress, na malaki po ang impact doon sa halaman. Actually, ang pinakamalala pong mangyayari sa stress, mamamatay po yung halaman natin. Pagka nangyari po yun, wala na ho tayong pakinabang. So, dapat ma-manage po ang stress upang sa gayon, kahit papaano, ay meron pa rin ho tayong inaani. Alright? So, ang kadalasan ho nangyayari, kahit po hindi El Nino, meron hong stress na nangyayari. Halimbawa po, yung mga pag-harvest po natin at pagpitas po natin ng bunga, stress din po yun eh. Kaya nga ho kadalasan may nagtatanong, bakit kokonti ang kanilang inaani kumpara po doon sa iba? Well, kasi po, stressful din po yung harvesting natin ng mga produkto. Okay. So, pwede ho kayong mag-chat po pala mga kabeji sa may mga katanungan po kayo. Ano po? At bibigyan po natin ng panahon makatapos po ng ating talakayan o ng aking presentation. So, ito po, mamaya po ay meron tayong exam sa mga nakikinig po ngayon. Meron ho tayong exam. So, anyway, meron lang kung isang bagay na dapat akong diinan. Di ba, yung tinatawag po natin na photosynthesis. Ano po? Photo means light. So, kailangan ng halaman ang sunlight. Di parang dapat po tayo magbubunyi ngayon dahil talagang matindi ho yung sikat ng araw. Bakit po masama ata yung epekto ng El Nino sa atin? Ito po, kasi depende po yan sa halaman. Meron ho talagang halaman na kayang mag-survive, lalo na ho yung mga puno natin ng mangga o yung mga fruit trees, kaya ho nila mag-survive sa mas mataas na antas ng temperatura. Pero yung karamihan po, lalong-lalo na yung ating inaalaga ang mga halaman o gulay, very susceptible ho sila sa mataas na temperatura. So, dalawang klase po ng stress ang tumatama sa ating halaman. Ang tinatawag po natin na biotic stress at abiotic. Okay, tandaan niyo po yan mga kabeji at lalabas po yan sa ating question and answer mamaya. At May exam pala, Sir Buddy. may exam. Dahil po ang akin pong butihing may bahay ay propesora Yan. sa pamantasan ng Santo Tomas,
Oo. Pag umuwi ako sa bahay, lagi may question and answer yun. Nasasagot Halimbawa, mo na. pauwi ka pa lang, nasaan ka na? Oh, may question and answer agad yun. Tapos pagdating mo, saan ka nang galing? O yan, may question and answer. So, ganun din ho mamaya para i-check po natin ang inyong level of understanding sa ating lecture. Pero may pa-premyo ka, di ba? May premyo po tayo. Sa lahat po Ano? ng mga active participants, sa mga makakasagot po ng ating mga tanong, may libre po tayo na 1 kilo na bio-cosine sa mga makakasagot po at magpa-participate sa ating question and answer. Okay. Sige, so Alright. So, biotic and abiotic stress. So, biotic, pag tinan nyo yung word na bio, ibig sabihin ho, no, buhay. Biotic. Ano po ang halimbawa ng biotic stress? Damo. Ayan. Yung damo, pagka ho kasama ng halaman natin yan, kaagaw ho yun ng halaman sa abono, sa tubig, sa sikat ng araw. Pagka ho binunot ninyo, katabi yung halaman ninyo, baka sumama ho yung halaman. So, isa yan sa nagdudulot ng stress sa ating halaman. Yung mga insekto po, yung nanginginain, ayan, stress din ho yan. Mga kuhol o suso sa ating palayan, abiotic stress po ang kategory nila. Microorganisms po, mga kabeji, ang ibig lang po sabihin nito ay yung mga amag at bakterya na sumisira at pumapatay sa ating halaman. At maaari din po sa ilang pagkakataon, tayo mismo, ang ating po mga alagang hayop, nagiging stress din po sa ating halaman. Okay? Yan siguro yung pag meron kang nakaaway. Everybody. Ayan. Pag may nakaaway ka, at inisprayan ng 2,4-D yung halaman mo, ayun na. Yung problema na, ano? Malaking problema na yan. Dapat maging mabait tayo dun sa mga karangga natin. Ano? Yung mga Siyempre, kailangan ni be a good neighbor. Yeah, be a good neighbor. Tama yan. So ito naman biotic stress, sa karanasan ko po for the past 30 taon na yata ako sa industriya. Well, at least ito mga damo, insekto, kuhol, amag at mga bakterya, marami ho tayong kaibigan sa chemicals, mga agricultural chemicals. So kadalasan po ito ay natutugunan yung maigi. Kaya po mga herbicide, insecticide, molluscicide, no? Fungicide, bactericide. Wag na wag lang ho kayong gagawin, mga kabeji, sa suicide. Wag ho, wag ho. Tibayin lang ho natin ang ating pananampalataya. Yan. Pray lang po tayo. Yan. Prayer po yan, prayer. Alright, so yan po yung biotic. Sa enumeration po, lalabas na naman ho yan. O kaya magbibigay ko yung halimbawa mamaya ng biotic stress. Next. Ito na. Abiotic. Hindi ho to ito ho yung nasa palibot. Number 1, abiotic stress, wind or hangin. Sir Mike, meron kaming customer noon na nagtanim ng kakao dito sa may Bandang Mendez, mataas na lugar. Aba, hindi nagkakadahon. Maganda ho yung seedling. Sinunod namin yung mga karakteristik bago mo yung edad ng kakao seedling. Yeah. Gano'n siya kataba, ilang dahon, sinunod namin lahat yon. Okay. Aba, nung itinanim namin doon sa may Mendez, mahangin, lagas ang dahon. Oo, na-stress talaga. Hindi siya makadahon. Napapagpag ng napapagpag. So, ang naging solusyon namin, gumawa kami ng physical barrier, pinalibutan namin ng kawayan, hanggat sa medyo lumaki na siya at medyo may laban na sa hangin. Yun, tinatawag nating windbreaker. That's right, windbreakers. Kasi otherwise, talagang pag may sumusulpot na dahon, lumaki lang ng konti, makikita mo na sa lapag. Yan din yung nagiging problema sa ampalaya. Usually, pag yung gumagapang na o kaya yung nagbubulaklak na, sinasabi nila, bakit naman hindi tumutuloy yung pagbubunga ng ampalaya ko? Malakas ang hangin .
So, sisira talaga yung bulaklak. Kaya yung windbreaker, mahalaga yan. Or yung proper selection ng planting site mo. Yes. Yan. O Yung lugar. kadalasan, minsan hindi kasi nako-consider. Kasi Yes. nakabili ka ng mag-aarang farm, gusto mo magtanim, O kaya may namana ka. Namana mo. O gusto o kong taniman namana mo, yan. gusto mong i-develop, yun na. Yeah. But anyway, kaya tayo may talakayin nga ngayon, paano natin ngayon mamamanage yan? Yan. Maganda yan, Sir Buddy. So, environmental temperature, bakit ho nakapula to? Kasi nga ho, talagang mainit kaya nakapula yan. Diyan ho tayo magpo-focus ng discussion. Babanggitin ko lang po Wala nang muna. klase ngayon eh. Wala nang klase dito 2 araw. Kaya nga nawala ng klase dahil nai-stress ang mga estudyante. Hindi makapokus, paypay ng paypay, pahid ng pawis, hindi na makapokus kay ma'am, kay teacher. Doon na lang tayo, kaya ano na lang, online na lang, online o blended learning naman. Right. Okay. Actually, yung isang anak ko na nasa UST, online siya ngayon. Okay. Alright. So, water condition, yan, kakulangan naman sa tubig, nai-stress din ang halaman. So, mapapansin po ninyo, pagkakulang na yung tubig at sinabayan ng mainit na panahon, yumuyup-yup yung dahon ng ating mga halaman. So, yun po ay sinyales ng water stress at saka heat stress dahil ang halaman po ay sinusubukan na po niyang itipidin yung tubig sa kanyang sistema kaya binababa po niya yung dahon. Yung nabanggit po natin kanina na soil acidity o soil compaction, stressful din po yan sa halaman. At yung mga farm activities po natin. Kawawa po ang palay. Kaya alam nyo naman po to, mula po sa, ang tawag dito, sa seedbed. Paghanda na po yung palay, bubunutin, papagpagin, pupungusan, ihahagis, ang dami na ho agad ng stress ng ating ano. Again, pag tumatama po ang stress, negative po ang impact sa halaman. So, negative. Now, balik po tayo sa environmental temperature. Pagka ho masyado mataas, yung pong ating mga kabeji na nagtatanim ng halimbawa po ng lechugas or ng kale, cilantro, yung mga leafy vegetable po. Pag sobrang taas na po ang temperature, meron ho tayong tinatawag na bolting. So ano po yung bolting? Hindi po namumunga ng tornilyo yung gulay natin. Ano po? Pag bolting, namumulaklak po yung ating halaman. Pag namulaklak na siya, wala na ho tayong haharvestin na dahon. Kung may ma-harvest pa po tayo na dahon sa lechugas, mapapansin po ninyo, mapait na po yung lasa ng ating lechugas. Bolting po. So negative po yun kasi wala na ho tayong ma-harvest na dahon. Alright? Now, pag mataas po ang environmental temperature, nakakapaso na po, no? Dalawa yung binabasa ng Pag-asa ngayon. Yung temperature at yung heat index. So maaring ang temperature natin is 35 degrees, 37 degrees, pero yung heat index mo nasa 42, 45, nakakapaso na talaga. So, sa halaman, kung ang tao po ay pinapawisan ho tayo o respiration, ang tawag natin, magpapawis tayo para lumamig ang katawan, yung halaman po, meron naman silang transpiration. So, maganda po ba yung transpiration? Negative din po yun sa halaman kasi pag nag-transpire, lalabas po yung tubig at yung abono sa dahon. Pag nangyari po yun, magsasara po yung stomata, titigil na ho yung operation ng halaman. Hanggang pagka sumara na yung stomata, iinit yung katawan niya, matotodas po. Yun po mangyayari nun. So pag nag-shutdown na yung stomata dahil sobrang taas ng temperature, wala na ho hindi na ho magaganap yung tinatawag natin na photosynthesis. Dahil sarado po ang tindahan. Alright? Alright. Now,
kanina ko pa ho ito binabanggit. Ano? Na negative ang impact. Pag tumama na po yung, gumagamit ho tayo ng mga matataas na klase ng binhi. Tinatawag po na natin na high-yielding varieties or hybrids. Na kapag tinanim po natin yan, makita nyo po dito, no? So ito pong y-axis ay yung genetic expression or yield. Ang nasa x-axis po yung harvesting time. Sa panahon po ng pagtanim ninyo sa simula, at day 0 or day 1, halimbawa po, ang isang kamatis ay may genetic potential po siya na 8 kilo o 4 hanggang 8 kilo kada puno. Hanggat tumatama po yung stress, tumama ang heat stress, water stress, inatake ng insekto, inatake ng amag, habang tumatama po yung stress, nababawasan ang ani. So, kaya kailangan po ma-manage yung stress. Otherwise, kukunti-anihin natin. So, dapat ito pong line na mayroong stress na ito na pababa. Somehow, dapat mapabagal natin yan. Na hindi siya sasagad na mamamatay, mawawalan tayo ng ani at mamamatay po yung halaman. Okay. So, stress. Negative ang impact sa stress. Tandaan po ninyo, mga kabeji, na kapag tumama na ho yung stress at nawala na ho yung genetic yield potential, hindi na ho natin yung mare-recover. Once na tumama po yung stress, nawala na po yung ani, hindi nabasot na ho yung halaman natin, hindi na ho siya nakapagsuwi, hindi na ho siya nakapagsanga, hindi na ho natin mababawi yun. Hindi ho siya irreversible, eka. So, bilang pagpapatunay po ng impact ng heat stress, excuse me po, kumuha po tayo ng isang pag-aaral sa IRI, International Rice Research Institute. Ang pinag-aralan po ay high temperature stress in rice. Excuse me again. Ang mga scientists po natin ay mula sa IRI, ito si Yoshida, Satake at si Makil. Ano po ang lumabas sa kanilang pag-aaral? So ito po, sinamarize ko na. Ano ho ito 20 pages mahigit po itong kanilang report. So kinuha ko na lang po yung sa abstract. So yan po yung ating reference. So ang sabi po dito sa palay, when rice plant is exposed to air temperatures higher than 35 degrees, heat injuries occur. So nasasakta na yung halaman. May masama na pong nangyayari. So dalawa po yung critical stage natin, vegetative at reproductive. Sabi po sa pag-aaral, plants growing in water constantly above 38 degrees died a few days after transplanting. Siguro ito parang naging nilaga na ho yung naging nilaga na yung ating bagong di patalim na palay. Naluto, namatay. Mga kanin na lumabas yan. Maigi nga sana kung kung yung binigay natin, sinabog yung palay. So, at vegetative stage, kung mataas, above 35 degrees, plant height, tiller number, and dry weight may be considerably reduced. So, nababansot, kakaunti ang gipi o yung tiller, so, mababa ang ani. Hindi naman ho nating aasahan na bansot ang palay, mahaba po yung kanyang uhay. Hindi ho nangyayari yun At ang gusto ho natin sa palay ay marami yung suwi o maraming anak para mas maraming uhay. So if the plant height bansot at konti ang suwi, mababa po ang aanihin. At ito ho yung pinakamalungkot pag tumama po sa reproductive stage. Yeah. So the rice plant is most pinaka-sensitive ang ating palay to high temperature at flowering and 9 days before flowering. So anthesis at pre-anthesis kung tawagin po, At high temperature during anthesis, high percentages of spikelet sterility, nababaog.
Ayun. Kaya nawawalan tayo, kumukunti ang ani natin, nababaog po. So ano ho yung cause ng pagkabaog o sterility? Ayan po nakalagay. Sterility was caused by poor dehiscence of the anthers and desiccation kasi stigma. So ano, padaliin po natin. Yun ho mga pollen grain na galing sa male part, yung anther, male part of the flower, hindi na produce o hindi bumaba doon sa stigma o sa ovary. Hindi na nakababa ang pollen, ang nangyari pa ho doon sa stigma, natuyo, desiccated, natuyo. Okay. So, nawalan ng, hindi nagkaroon ng, nga po, hindi sila nakapagniig para magka-supling. Nababaog. So, wala ho talagang production. Pansinin po ninyo sa, mga kalalakihan, para hindi po tayo mabaog, yung pong ating itlog, para hindi tayo mabaog, mapapansin po niyo, pataas babaho yan. Pag malamig ang panahon, nasa taas. Pag mainit ang panahon, nasa baba. Kasi otherwise, mababaog po tayo. Salamat po kay Dr. Subalangit Tawa po, ang aking professor sa Animal Science, si Dr. Mamongan. Yan po napakaganda ho ng paliwanag sa amin yan, tungkol dyan sa bagay na yan. Okay. Sige na, Sir Buddy, bakit saan pa tayo papapunta? Yan ang mga practical application lang po. Alright. Okay. Actually, Sir Buddy, sa pagsabulay naman, yung stress, kitang-kita din naman yan sa halaman eh. Actually, dun sa mga groups ng mga talong farmers, mga ganyan, yung mga pepper, tinitingnan ko, ang problema pa rin, yung drought nga, tapos kakonti yung bunga. Tapos sinasabi nila, bakit nag-iiba daw yung kulay, nag-iibang kulay. Parte na rin po yun ng stress eh. Actually, lalo na yung mga hybrid. Yung mga hybrid po na talong, pagka po sumusobra yung stress niya, nakikita nyo, nag-iiba yung kulay. Kasi po, yung mga lumalabas na minsan yung mga parent material niyan. Ibig sabihin, kung saan sila nang galing, mga parent nila lumalabas na. So, medyo nagkakaroon na yun ng mga problema dahil sa stress po yun. Yeah. So, ito po tinalakay natin sa palay na impact ng heat stress, vegetative at reproductive. Ito po, kaya binanggit ko lang po ito, kasi po ito ay scientific study. Pero, gaya nga na nasabi mo, Sir Mike, maihahalin tulad po din natin yung pangyayari pong ito sa palay doon po sa ating alagang gulay. Hindi magkakalayo. Hindi magkakalayo. Kasi ang apektado dito kasi yung yung puno at yung pinaka-importante nga po yung bulaklak eh. Okay. Dahil doon ho nagsisimula yung reproduction. Okay. Alright, so magbigay tayo ng ilang halimbawa ng ng masamang epekto ng heat stress. So ito po ay tinatawag na lapnos ng sili at kamatis. So bakit ho nalalapnos? Well, baka maaaring sabihin nyo, buddy, naglagay naman kami ng calcium sa lupa. Bakit Bakit nalalapnos pa rin? Kasi po, ang calcium po ay isang immobile nutrient. Correct. Kung nilagay nyo po siya sa lupa, at wala ho tayong sapat na moisture or tubig, hindi po siya aakyat sa halaman at aakyat sa puno at ma-distribute po dun sa mga parte ng halaman, lalo higit sa bunga. So yan po yung ito sayang po to kasi kumbaga parang pera na, naging bato pa. Bunga na ho yan eh. But since tinamaan siya ng blossom end rot, hindi nakarating ang calcium, reject po ito. Okay, Sir Buddy, isang papakita ko lang itong merong ito. Gusto niya pa-shout out daw siya. Sir Mike, pa-shout out po, Ganyan po yung problema ko sa tanim ko na talong. Calixto F1. Binanggit pa niya yung yung variety. So nagiging green ang kulay ng bunga kahit bata pa, tapos halos maubos ang bunga ng kamatis ko dahil sa blossom end rot. Yun, Sir Buddy. Ayun, tama-tama yung okay. So ito po ay may bunga na, Kung kay Kabeji Tangay Sanayon,
kung maglalagay pa ho kayo ng calcium sa lupa, ano yun, matagal po ang reaction. Ang magiging rekomendasyon pa po sa inyo ay mag-i-spray na po tayo ng calcium source. So halimbawa po, Gromor Calbosi, yun ho, may 12% calcium po. I-spray nyo na po para agaran mabili siya ng solusyon. Pero ang paalala ko lang po, yung pong may mga lapnos na, hindi na ho, hindi na ho yan mareremedyohan. Yung mga bagong labas po, na i-spray natin ng Gromor Calbosi, yun po, may pag-asa pa ho natin ma-recover. Okay. So, isang mabilis lang din na paliwanag, may sinasabi si Sir Buddy kanina na mga mobile at immobile nutrients. So, ibig sabihin po yung mga immobile, yun yung, siyempre, yung sinasabi na immobile. So, hindi siya gumagalaw, Immobile naman, dumadaloy sa halaman. So, yung sinasabi niya, yung calcium, kailangan merong magdadala dun sa iba't ibang parte ng halaman. Kailangan nga matransport siya, kailangan may tubig halimbawa. So karamihan, nangyayari mga blossom end rot dun sa mga area na medyo kulang sa patubig. Kulang ang source of water. So yung may mga hilly areas na walang patubig. So doon po nangyayari yan. That's why sinasabi ni Sir Buddy na i-spray ka ng calcium. Yung iba naman, calcium boron. Sinasabi, Sir Buddy, calcium boron. Yung boron naman kasi, ang epekto ng boron, yun yung mga, medyo kumukulubot yung bunga ng dahon Bawa sa papaya, boron deficiency. Bawa sa kamatis, meron din ganun. Pero more on calcium yan. Tama, Sir Buddy? Yeah, yung boron kasi is, tumutulong din kasi yung boron para mas higit na maging available for plant use yung calcium. Yan. So may synergistic effects sila. Oo, yes, that's right. Tapos yung boron, mahalaga rin po siya, lalo at reproductive stage nga po, dahil mahalaga yung ma-convert yung bulaklak mo to fruitlet. So boron yung function po na. Okay, so tangay sa na yun. Kabeji, yun yung sagutan sa iyong katanungan. Maraming salamat sa tanong na yan. Salamat. Okay, diretso tayo, Sir Buddy. Next. Ito nasa kaliwang page po na to, itong puno ng mais, yan po yung naganap sa Isabela. Nung unang tama po nung El Nino nung first quarter of last year. Talaga magugulantang ho kayo dito dahil doon ako nakakita ng mga malawak na maisan na naging miniature o maliit, talagang sobrang bansot. Yung iba talagang hindi na tumubo. Ngayon, mapapansin niyo ang isang masamang epekto ng heat stress, nabubungi. Nabubungi yung mais. Wala naman pong dentista yung mga mais. Hindi na mareremedyohan to. Dahil po, ang nangyayari, pagka sobrang mataas ang temperatura, nalalagot po yung mga buhok-buhok na nagsusupply ng nutrients para lumaki ho yung mga butil ng mais. Napuputol, kaya po nabubungi. Heat stress po yan. So, baka sabihin nyo, puro problema lang ho ang dinidiscuss natin dito kay Sir Mike na Benjamin. So, magbibigay po tayo ng karampatang solusyon para makasurvive po tayo. Diyan po tayo, solusyon. Alright, so, meron ho tayong tinatawag na para how to manage stress in plants. Number 1 po, yung mga tinatawag natin na heat tolerant and or heat resistant varieties. So kung sasaliksikin nyo po, yung PhilRice po natin, yung Philippine Rice Research Institute, sa palay po to, may mga akma po na variety sa bawat rehiyon sa Pilipinas para nga ho na-address properly yung mga samot-saring stress na tumatama sa halaman. So meron din ho mga drought-resistant varieties. Ngayon, mga kabeji, ang suggestion ko po sa inyo, doon po sa mga technician po o ahente ng mga vegetable seeds natin, tanungin po natin sila yung mga katangian po ng mga variety na binibili nyo. Kung heat tolerant po ba sila o heat resistant or drought resistant na varieties. Ngayon,
Hindi naman po natin sinabi na pagka gumamit ho kayo ng heat-tolerant variety or drought-resistant variety, hindi nyo na ho papatubigan o hindi nyo na papakainin. Hindi po. Ito po mga varieties na to ay mas may laban po dyan sa nating nararanasan na El Nino. Pero aalagaan pa rin po natin sila. Ganun po, no? So, piliin nyo lang po ito mga varieties na to para mas may laban po tayo sa ito nararamdaman natin na tag-init. Okay, next. Okay. How to manage stress in plants? Dapat po sa simula pa lang antimano, meron ho tayo magandang root system. Yan. No, bakit po? Pundasyon, no? Siyempre po, basic, alam naman po natin lahat to ay kung maganda po ang ating root system, mayabong, mahaba, mas makakahigo po sila ng tubig at yung pong nilagay natin na abono. Alright. Meron po akong isang matuturing ko na mentor, si Dr. Elaine Ingham sa Amerika po. Ang sabi po niya, ang maganda hong sorghum. So ang sorghum ho, parang kamag-anak po ng mais yan. Para masabi nyo raw ho na maganda ang pag-uugat ng sorghum o ng mais, at 30 days, dapat 12 inches na yung haba ng ugat. And at 60 days, dapat 24 inches na yung ugat. So, nakakamangha po yun. Napakahaba nun. Pero kung maganda ho talaga yung condition ng lupa ninyo, hindi ho yung imposibleng maabot. So, kailangan po ma-ensure natin ang massive development ng ating root system. So, yan po yung number 2 na ating gagawin para ma-manage ang heat stress. Okay, naputol. Meron pa akong isang... Ito, yung pangatlo pala. Ito, balikan na ho natin. Napakita ko na rin naman po. So, para ho ma-develop yung root system, ang ating pong kailangan na nutrient o abono ay yung mataas ang phosphorus. So, ang primary function po ng phosphorus ay development ng roots. So, meron ho tayo produkto na tinatawag na Duo-Phos na fertilizer. It has 22% phosphorus. So, kung gusto po ninyo na maganda ang development ng root system ng inyong pananim, palay, mais, gulay, 10 bags po yan per hectare, at ang pinakamaganda pong timing ay pasal, kasimula. Kung gusto nyo pong ihalo yan sa synthetic na abono, tulad ng urea, maaari nyo pong ihalo para isang trabaho na lang. So next, how to manage stress in plants? Katulad po na naging advice natin kanina, spray or foliar application of fertilizer. So bakit po foliar spray? Ito po yung isang teknolohiya na napakagandang nagawa sa pag-a-apply po ng abono. So bakit po spray? Kasi pag in-spray ho natin, ang tawag ho dyan ay direct inject o direct feeding. Kasi pag spray po natin, nakabukas ho yung stomata, pag tumama ho sa dahon, agaran pong maa-absorb ng ng halaman. Kasi kung ikukumpara nyo dun sa abono na nilagay sa lupa, kailangan pong mag-react siya sa tubig, kailangan siyang kainin ng mga mikrobyo bago siya maging pagkain ng halaman. So yung pong foliar application o yung foliar fertilizer, kung maihahambing po natin sa tao, ano ho yan, kumbaga, nakaswero po yung tao. Diba, pag wag naman po sana, no? Pero pag dinala kayo sa ospital, emergency, hindi naman ho kayo pakakainin ng burger no, para lumakas o painumin ng soft drinks. Hindi po. Sinusweruhan po tayo para agaran tayo makarecover. Alright? So again, ito, isahin mo ang atin ng benefits ng foliar application. Most efficient way to deliver nutrition. Pag sinabi ho natin na
calcium, yung pong Gromor Calcium Boron Zinc ay may 12% calcium. 12% calcium po yung mapapakinabangan ng ating halaman. So to rapidly correct, kagaya po na naging advice natin kanina, ito mabilisan po nga ito dahil direct inject or direct feeding. So foliar apply para, ayun, mawala ho yung ma-relieve o maibaba ho natin yung stress na nararamdaman ng ating pananim para ma-boost yung yield, para ma-restart po, wag ho tumigil yung plant metabolism at ma-address po yung ganda ng ating bunga. So yan po, mga kadahilanan or mga benepisyo para ma-manage ang stress through foliar application or pag-spray po ng mga foliar fertilizer. So sa Sadrex po, ang pinakamagaling po natin na foliar fertilizer to manage yung heat stress, ito pong Gromor Biocozyme. So marami po tayo nitong mga suki sa Region 1. Lalong-lalo na po dyan sa La Union at sa Ilocos Sur. So yan yung Bakit po? pamimigay mo mamaya, Sir Buddy? Yes, sir. Oo, Sir Mike, ito na, pandiin na to dahil talagang napakainit eh. Parang pagkakalubas ka dito ngayon, Sir Mike, para malalapnos ka na rin eh. Okay, Alright. sige. Bakit po Biocozyme? Pansinin po ninyo to, no? Yung algae extracts or seaweed extracts, may humic acid, tapos may mga micronutrients. Iisa-isahin po natin anong gagampanan po nila sa pag-manage ng heat stress. Yung algae extracts or seaweed extracts po, yung ating pong seaweed ay tinatawag natin na Ascophyllum nodosum. So, meron ho tayong seaweeds dito sa Pilipinas, yung kinakain natin kadalasan sa Visayas at sa Mindanao. Pero po itong Ascophyllum nodosum, ano po to eh, nasa Norway po ito, yung mga malalamig na lugar. So bakit po ito ang makakatulong sa atin? Dahil po itong seaweed extracts, naglalaman po yan ng mga plant hormones. Halimbawa po, meron siyang auxin, cytokinins, gibberellic acid, abscisic acid, and ethylene. Ito pong cytokinin, ito po yung tinatawag na rooting hormone. Ayan. Ngayon, pag may hormones na ho tayo, mabilis po yung response, hindi ho titigil yung metabolism ng ating halaman. Alright? Marami rin ho sa ating mga kabeji ang gumagamit ng humic acid. Kasi yung humic acid, ano rin ito eh, tinatawag ho dito na booster, nag-i-improve din ho ng metabolism. So sama-sama, kombinasyon na ho yan. Plus, ito ho yung vitamins. Nung nasa Pure Foods pa ako, pag dumating po yung sisiw sa farm, day old chick, hindi ho yung pinapakain ng pigs. Pag dumating ho yung sisiw sa farm, pinapainom po yun ng electrolytes. Para isipin nyo naman ho, galing sa hatchery, unang araw mo pa lang, nilagay ka sa chick box, parang basa sa natayuan. Bumibiyahe ka, nauuga ka. Tapos kaaalpasan ka na nun, so mataas ang stress. To relieve stress, vitamins vitamins and or electrolytes. So Gromor Biocozyme po. So kombinasyon ng seaweed extracts, humic acid, and vitamins. So yung pong ating Gromor Biocozyme, 250 grams lang po ito to 500 grams per hectare. So pwede niyo po siyang spray at vegetative stage. Tama-tama, may nagtanong na agad sa'yo, Sir Buddy. Kayo na pubukasan. Si Ma'am Marisa, parang looks family to si Ma'am Marisa. Sir, mahal po SRP niya sa handyman. Ay. Okay, Ma'am Marisa, kasi po itong sa handyman kasi ay hindi po normal na channel natin eh. Doon po tayo, Ma'am Marisa, i-message ko siguro sila, si Ma'am Marisa. Tugigaraw daw. Oo, sa Tugi nga ito eh. Norte. I-chat ko na lang dito sa ating group for Cagayan Valley. Please contact Michael Miguel.
Teka. O kasi ano yan, hindi ho yung ating normal na channel. Kaya medyo mahal ho talaga dyan sa ano. Okay. Medyo mataas ho dyan. Lalo na ho yung mga nag-o-online pala. Yun po yung isang disadvantage natin. Dahil mainit ang panahon, gusto po ninyo wag na lumabas ng bahay, diniliver, Ay talaga sir, hong, ito lang kasagutan dyan, oh. Sir, makulit po ako sa messenger mo. sabi ko na sabi, parang familiar nga ako si ma'am Ayun pala eh. So, pag-usapan nyo na Anyway, lang po yan sa inyong mga okay, sige. ibang oras. Sige Okay. po, Ma'am Marisa, ano po, pagkatapos ng lecture natin, Okay, wag mo sagutin ko kayo lang po itong katanungan ito, Sir Buddy, ano, total, usapang gulay. Veggie. So, ano pong gulay maganda ngayong, drought, ano? So, sa totoo lang po, no, pag drought, kung kailangan, meron kang source of water. Kahit anong tanim pa yan, nasasabihin mo na drought tolerant, medyo mahihirapan po tayo dyan. Lalo na po sa gulay, meron po tayong sinasabi na kiniklaim, na tolerant daw sa drought, ano, yung sili, meron ding kamatis, minsan may talong pa, minsan meron pang sitaw. Kahit na po anong drought tolerant niya, kung talagang wala ka naman talagang source of water, problema pa rin yun. Kasi wala naman talagang drought tolerant eh. So pwede po na medyo kulang yung tubig, pwede. Pero yung talagang halos zero na drought na talaga, mahirapan po tayo dyan. Kasi lalo na po kung sobrang init ng panahon, ang problema, lumalabas din po yung iba't ibang klaseng insekto. Mas nagiging active po siya. Ngayon, kung kayo lang ang may tanim doon, sa inyo po lahat pupunta yung mga insekto. Kaya problema rin ng dulot nun kung kayo lang may tanim ng ganun. So hindi po totoo na sabihin natin drought tolerant, hindi po tamang sabihin niya. Kailangan po meron pa rin po kayo talagang source of water. Kasi po kahit po anong halaman, kailangan po talaga merong tubig, tsaka yung source of nutrients niya. Yan. So, pag manage po ng medyo mahirap po yung sinasabing drought tolerant na variety. So, kung kulang naman po yung inyong medyo hindi po sapat talaga yung patubig ninyo, yun na lang pong mga short-term na crops ang tanim po ninyo. Siguro yung less than a month, meron na po kayong harvest. Or po ng mga kangkong, mga mustasa, yung mga dahon-dahon po na gulay. Yeah. Okay? Okay, Sir Buddy? Alright, gano'n naman talaga yung consideration natin Whenever, hanggat maaari po, kung talagang magpa-farming po kayo, dapat talaga, basic po yun, o number one requirement po yung source of water. Alright, so bio-cosine po tayo. So, 250 grams lang po to 500 grams per hectare, vegetative stage po. Ngayon, pag nagawin na po tayo sa reproductive stage, so ito po, pwede natin pong gamitin ang Growmore liquid general purpose po. So, mga micronutrients po yan. 1 liter per hectare, 1 to 2 liters per hectare, reproductive stage. Okay. Okay, Sir Buddy. At konti na lang ating oras. Alright. So, sa lahat po ng pagkakataon, kahit na ano pong sipag natin o hataw natin sa ating trabaho, sa ating sakahan, pag hindi ho tayo nabigyan ng awa ng Panginoon, wala rin po mangyayari sa atin. So, sa lahat po ng pagkakataon, sa mga meetings po ng Sabrex, talaga pong hinihingi natin ang dalangin ni San Isidro Labrador at ang kanya pong may bahay, si Santa Maria de la Cabeza, para po sa kanilang panalangin, para po tayo maging matagumpay sa ating pagkasaka. So, with that, Sir Mike, maraming salamat po sa mga pagkakataon. Mga kabegis, maraming salamat po. Halos isang oras yung ating diskusyon. Hindi ako inantok Thank you, Sir Mike. Mukhang matapang ang kape dyan Hindi, normal lang to, siyempre, pero pinimpla to ng asawa ko, kaya kaya kailangan hindi ka makatulog. Pag nakatulog ka. Ayun. Sir Buddy, napakaganda nung iyong presentation. Sa tingin ko makakatulong talaga to sa farmer. Hindi to talaga yung basta bentahan lang Hindi tayo sa ganoon. Ang gusto talaga natin is makatulong dun sa mga farmers. Kaya nagpapasalamat ako dun sa ating mga viewers. Hindi sila bumibitaw, Laging 20 plus yung live na nanonood sa atin.
talaga namang puno ng kaalaman. Talagang si Sir Buddy kasi pagka nag-guest sa atin yan, pinaghahandaan talaga niyan. At saka dahil sa kanya experience, marami Kitang, siyang knowledge oh, na ibinibitaw sa atin. kitang-kita naman, Sir Mike, ang ebidensya, ang ating experience. Magtina ka na kasi. Hindi yan yan, sir. Okay, so Sir Buddy, siguro pili na tayo ng mga winners mo. And Well, hindi lang hindi lang naman ang hindi una lang natin yung bibigyan ng 1 kilong Biocosime ay sino nga yung nagtanong natin kanina? Yung nagtanong, ano yan? si Marisa. Si Ma'am Marisa, bigyan natin ng ng Grover Yung ating, Yeah, si Ma'am Marisa. Marisa Andres. Marisa Andres, meron na po kayong 1 kilong Biocosime para Sige na siya makabawi bibili. para makabawi po kami sa medyo mahal na nabili niyo Biocosime. Libre na po. Paki-contact lang po si Michael Miguel. Pakibatingnan niyo po yung chat natin. Nandiyan po yung number ni Sir Mike. Okay. At meron nagtanong sa atin, sa pista sana Si Nene Fred Farming. Ayan, si Sir Nene. Nasagot na yan. Nene Fred Farming, maraming salamat po. So, bigyan din natin siya. Sino Yes. pa sa gusto mong bigyan? Yung una nag-message sa atin, nagpa-shoutout, Sir Mike. Nagpa-shout out. Ito, si Tangay Sanayon. Yan, Tangay Sanayon. Yan, Tangay Sanayon. Napakaganda ng kanyang ng tanong. Alam mo, yung mga magagandang tanong, ibig sabihin talaga, interesado yun ang matuto eh. Well, siguro dahil din, Sir Mike, dahil din, gaya niya ni Tangay Sanayon, si Kabeji Tangay Sanayon, sa palagay ko, talaga napakapait na ng kanyang naging karanasan na kahit na anong gawin niya. Kasi maraming ang nagkakamali na ang solusyon dyan ay insecticide o fungicide. Na yung pala calcium o nutrition na sagot, hindi ho lason. Yan. So, Okay. marami tayong nakakahalubilong ganun ng sitwasyon na-frustrate. Ito actually yung reason kung bakit nagbabalik sa ere si Benjamin, Sir Buddy. Ako'y medyo nalungkot ng mga nakakaraang panahon na nakikita ko yung mga farmer natin. Nagtatanong, pero hindi nasasagot ng maayos. Pag may nagtanong ng insekto, babatuhan agad ng chemical. Medyo sabi natin, dapat naman, medyo inahin natin yung maayos. Medyo cohesive yung Actually, Sir Mike, approach. ang aaminin ko sa iyo, simula nung nawala ka sa ere, hindi na rin ako, may kasalanan din ako dyan dahil hindi na rin ako naging ganong aktibo sa Facebook. Hindi katulad nung panahon na nag-lockdown Okay. So, ako, magpapasalamat ako sa iyo personal dahil, well, yun naman ang advokasya ng Sagrex. Ang una, maraming reach more farmer, and then number 2, educate more farmer, and then help more farmer. Dahil pag ginawa natin lahat yan, susunod, imposible naman hindi tayo suklian ng mga kabeji natin. Okay. Kung sino pang bibigyan mo, sir? Meron ka pang dalawa? Dalawa pa. Hindi ko tinitingnan ko lang tong group chat walang ako nababasa Ito kaya siguro, baka gusto mong bigyan to si ito pala. Andrew. Ito si Andrew. Si Andrew Karim. Ayan. Andrew Karim. Ayun. Si Andrew Karim. Tapos yung ating ito pala si Hale Sombrador. Ayan. Si Hale Sombrador. Hale Sombrador. Oo. Okay, sir. Duopos user. Ayun. Duopos user pa na yan. Okay. So, Sir Buddy, siguro huling paalala sa mga farmers natin o mga aspiring farmers in the future kung anong may suggest mo, lalo na sa topic natin na anong dapat gawin laban sa stress ng halaman. Well, katulad, sa buhay naman po kasi talagang meron ka talagang dadaanan na mga malulupit o mabibigat na pagsubok. So sa ating po mga kabeji, sa ating mga magsasaka, ito po ay isang matinding pagsubok na
kung meron po kayong existing na tanim po ngayon, so napakaganda po nitong ginawa ni Sir Mike na talakayan. Para at least maitawid po natin, na maitawid po nitong panahon ng El Nino at meron pa rin ho tayong mapakinabang sa ating pong tanim. So ano lang po, napaka-powerful po ng social media. Nandiyan po si Sir Mike, the Vegeman, nandito rin po yung inyong lingkod, your farming buddy. Message lang po, mag-message lang po. At hanggat maaari po ay pupuntahan namin kayo, tutulungan po namin kayo. Okay, Sir Buddy, sa muli, maraming salamat. At sa mga winners po natin, kukontakin na lang kayo ni Sir Buddy at ang kanyang mga kasamahan para ipadala ang inyong premyo. So wag po kayong maglala, hintayin nyo lang po yung mensahe mula sa kanila. So doon naman po sa ating mga viewers ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. And wag po kayong magsasawa na panoorin ang ating mga episodes. At maglalabas din po tayo ng mga video tungkol po sa mga pamamaraan ng pagtatanim na step by step. Para po hindi na po kayo mahihirapan na kung saan channel po kayo sa iba't ibang mga platform na pupunta. Gagawa po tayo ng maayos na video na panonoorin nyo na lamang po. Except aside po dun sa mga live episodes po natin. Okay? So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and Benji, good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa ulitin po. Sir Buddy, maraming salamat sa iyo. Pleasure is mine, Sir Mike. Thank you very much. Okay.